ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod muli sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Matiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuwaga Pilipinas, Mayuwaga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag gutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di man nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katawran mayong aga. Good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Biyernes na kitang edisyon. Abril 25 tuig 2025. Sa kinandal kami ang inubatan live sa 585 kHz sa Lisuan sa inyong radyo. Subong man sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa ating mga sukitag palamati all over Western Visayas. Gawin sa Subaklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Sa kinandaan, ako ang inyong alaga, JP Hervas. Sa aton nga mga balita, mga biyak, napahandaan na sa Iloilo Provincial Government at sa Department of Agriculture ang pagpatuma sa 20 pesos per kilo nga bugas. Para mga biyan, ginanunsyo sa nagligal gaglaw ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpatuman sang pagbaliga sang 20 pesos per kilo nga bugas nga unang suguran diri sa Visayas. Bilang pagtuman man sang handom ni Presidente Marcos na panubuon ang presyo sang bugas. Ang nasabi kapayag aging palabot sang Tiglicom sa pagsinapod maupod ang mga gobernador sang Visayas Region sa Cebu. At kasunod sa nanging pagsinapol sa Cebu, kahapon nga daw mabiyadag pakigsapol naman si Director Dennis Arpia, ang Regional Executive Director sang DA Western Visayas, kay Iloilo Governor Arthur Defensor, at mga department heads sa Kapitolyo. Karon suno sa gobyerno probinsya Mabiyan, ginapasad na ang executive order sa paglakip sang among nga rice program sa mga existing nga mga programa sang Kapitolyo. Samtang tuma naman ang pagpasalamat sang pila ka mga
Ilonggo sa sining plano nga ibaligya ang mas barato nga bugas sa mga rehiyon sakop sang Visayas. Sa aton nga na-interview kahapon mga biyan, si Ma'am Alma Ibanez nga isa ka dry goods vendor sa Iloilo City. No, sa iya nagalaom siya nga malaki man sa siniiyang nga programa ang iban pa nga mga rehiyon sa Pilipinas, labi na nga halos tanan nga Pilipino ang nagahulat sa sining pagtuman sang plano nga panubuon sa 20 pesos ang presyo sang bugas. Kaya pumatyan naton ang kabahin kag malipot nga pahayag ni Ma'am Alma Ibanez, dry goods vendor sa Iloilo City. Pesos per kilo na bigas. Ako sa akin ng pananaw, ang 20 pesos na bigas, mas marami maka-avail sa hindi lamang sa Visayas siguro, kundi sa mga provinces, mas maigi siguro na itaguyod nila ang ganong price ng bigas kasi yan naman talaga ang hinihintay ng lahat, hindi lamang sa amin dito. Yan talaga ang hinihintay namin ng 20 pesos yung bigas para hindi lamang sa may pera o kung wala, mas malaking tulong sa mga pumuluyo sa ating lugar o ano pa man. Malaking na yan, malaking bahagi sa isang tao na magkaroon ng 20 pesos na bigas. At sana maisagawa nila yung 20 pesos na bigas kasi matagal na naghihintay yung mga tao na magkaroon ng 20 na bigas. At I pray na magkaroon ng 20 na bigas. 20 pesos. Ang kabahin mga biyan sa rin sabat, yung Ma'am Alma Ibanez, dry goods vendor no, sa Iloilo City sa sining plano nga pagbaligya na sang 20 pesos per kilo nga bugas sa Visayas. Samtang kahapon sa ginhiwat press conference sa Malacanang, palabot ni Yusek Claire Castro ang mga rason kung ginpili ang Visayas bilang pilot center sa pagpatuman sa sining 20 pesos per kilo nga bugas. Nasabit nga press briefing ginpatag ni Communications Yusek Claire Castro. Madamo sang stocks ang NFA sa Visayas kag sila man ang una nga nagpabutyag nga makipag-cooperate sa presidente para sa paghatag sang subsidiya. Ang nasambit nga programa sang administrasyon ang natuman pinaagi sa pag-ugyon kag pagbinuligay sa mga lokal nga pamunuan kag sang administrasyon para makahatag sang subsidiya sa mga pigado nga Pilipino nga nagapangita sang barato apang kalidad nga bugas. Baya ginalauman naton nga soon magasugod agad ang rollout sa sining pagbaligyaanay isang barato nga bugas 20 pesos per kilo sa aton nga mga lugar sa Visayas region. Ano ang manginplastada na ang aton nga hibaluon sa mga masunod nga kahigayunan. Minta mga biyan nagapadayon ang merkado lokal sa bayan sa Iloilo City sa mga kultura naton nga nagapangita sa mga barato apang di kalidad nga mga preska nga utan kag subong man mga prutas, processed goods, mga kakanin kag mga uga kag subong man mga itlog no ginaagdagid sa pagbisita sang merkado lokal. Isa ka aktibidad sa aton nga Iloilo City Government
nga nagatuyo nga mabuligan ang mga magagmay nga mga negosyante sa aton nga syudad nga makilala pa ang ilang nga produkto at the same time hatagan sa kaiganan ang mga kauturan naton diri sa syudad sa Iloilo nga makabakal sang barato apang di kalidad nga mga produkto gikan sa aton kaumahan. Interview mo naton ang pila ka mga nagabaligya na siniiyang aktibidad kahapon. Ilang nga ginapasalamatan ang ini nga programa sa city government mangod nga pinaagi sa siniiyang aktibidad na lugangan ang ila sini nga kita at the same time kilala pagid ang ilang mga produkto sa mga bumalakaw diri sa syudad sang Iloilo. May benepisyo on the part of agripreneur na kalipay man kag ginapasalamatan sa mga bumalakaw ang ining merkado lokal sang city government. Madamo sa aton nga na-interview kahapon gibna si Rodrigo Hormina Jr. sa kaempleyado sa Iloilo City Hall ang nagpasalamat kay magluwas nga nagsulhay ang ilang pagpamanaklon sa merkado lokal. May man sini nga mas barato ang presyo sa mga produkto sa merkado lokal kontra sa merkado publiko. If you have time mga biyan magbisita lang sa merkado lokal. Kita magsara nangin bulanan na ini kung kaisa gani twice a month na programa sa aton sini nga Iloilo City Government. Nagabida sa mga produkto kaangay sa mga prutas nga paho, avocado, dragon fruit. Sa ranking nga babakal sa preska, kung gusto mo magbakal sa mga orange juice or fruit juice, pwede kay may mga unay nga mga milkshakers, mga juice makers dito sa merkado lokal. Bida man sa sining merkado lokal ang mga nanaytuhay ng mga seafood products. Hapon may nakita kita dito nga mga baringon, pinakas, kag subong man mga tabagat nga mahimugid nga ihatag nga pasalubong kag isud-an sa inyo sining pagpamahaw, panyaga o kung pagpanyako. Siyempre hindi madula mga biyan ang mga utanon mahimo mabakal sa kasarangan nga presyo. Magluwas na rin may ara man sa mga kakanin. Dirty ice cream. At mga tanong nga para sa mga mahilig sa pagpananom, plantito kag plantito diri sa syudad sang Iloilo. Alas 9:21 na sa aga atong pagpanumbalik mga biyan ng mga balita luka ang aton patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Political ad paid for Abante Bisda Party List via an avid Cebu City. Paid by Ben Hogan M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Kinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hinugna sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, binuo ng DOST at PHIVOLCS ang Rapid Earthquake Damage Assessment System or REDAS. Hindi pwedeng simulation lang ang gawin natin. Gusto nating sagutin kung mangyayaring isang big one sa isang lugar, ilan kaya ang buildings na magkakolaps? Ilan kaya ang maaring mamatay?
ilan kaya ang maaring ma-endure, at ilan kaya ang economic loss. So ang REDAS po ay may kakayahan na ibigay yung mga numero na yon para ang pagpaplano natin ay science-based. It has become imperative that our DRRM system undergoes continuous improvement to address evolving circumstances. It includes our individual obligation to follow proactive, vigilant, and adaptable strategies for our own and our community's safety. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatatag ng bagong Pilipinas. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. Our overall target is to be carbon neutral by 2040, but we have a milestone, what we call 30 by 30, 30% reduction by 2030. Considering that this is a free-port zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insuransiya, bringing investments in education, health, infrastructure, livelihood, health prevent the occurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasa wata ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPI Guerrilla Front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang pinilang nabuwag mula nang ma-implementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawag ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TIEZA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mangkot-langkotan ni Simo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, taana nagubras ang 3 gigs loss ang nagbigat na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet at kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang gapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon ubra. Pero hindi eh. Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Na, inahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang lubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Narinig mo ba ang salita ng Congress? At alam mo bang ito ay nakapagambag ng higit 75 billion pesos sa Philippine economy?
Ang tindi. Progressive is not only an important economic development, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Isa sa mga dinarayo ng mga divers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay ang Batangas na may maliit 50 dive sites. At dito, ang dive tourism has become a significant driver of economic growth for local communities. Yan ay isa lamang sa mga achievements ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT. Sustainable tourism is a reality sa bagong Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:28 na sa aga. Sige po nagpamati mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining oras, magakuha kita ang latest update sa lakap sang panahon. Kaupo natin sa piyak nga linya, we have Sir Jeff Makiling sang DOST Pag-asa. Radyo Pilipinas. Sir Jeff, good morning. Yes, sir, mayong latest weather update. Sa Subugan Drop Friday, April 25, 2025. ICCC nag-affected sa Southern Mindanao. Easterly sumunday nag-affected sa the rest of the country. Meanwhile, dito sa Tansong Western Visayas, so hindi na lang weather makita. Respect ko yung panahon, sulit yung mga pagulan pang ilat pa nag-road to kasing ang easterlies. May naraptog kasarangan sa direksyon sa sinangan at tumabisya na sitangan. Para kakalit na response ng Visayas, mga naraptog kasarangan ba yun para kumabalot na kung sa itong katigata. Forecast ng temperature na ito sa 7 degrees 33 Celsius. Ang ating forecast na maximum heat index sa 42 degrees Celsius. Ang ano nag-abot lang, 5:34 AM na sa taga. Magkatulad din siya 6:01 PM karon kagabi. Ang latest weather update ulit sa Iloilo Cover Station. Ako Jeff Makiling na. Sir Jeff, may we know, kamusta ang lauman naton nga heat index subong nga adlaw sang Biyernes? Yes sir, bali sa subong sir, ang ating forecast na maximum heat index itara sa 42 degrees Celsius sir. Kaga for tomorrow, sir, kag sa maabot nga Domingo, kamusta naman ang extended weather outlook sang Pag-asa Iloilo? Yes sir, bali sa atong space atong extended weather outlook sa subong sir, ang gidalandal sa next following days, maging generally for weather makita gyapon sir. Madamay nga salamat, Sir Jeff Makiling, sa imong balita. Yes sir, maraming salamat ka tayo sir. There you have it mga biyan, latest update sa lakat sang panahon, gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Abyan nagpagwas ang pila ka panumdum ang Civil Service Commission sa mga government employee na mangin non-partisan subong nga panahon sa eleksyon. Napanumdum sa Civil Service Commission sa tanang empleyado sa gobyerno, ikawan ang mga buluhaton nga makabig bilang partisan political activity subong nga panahon sa eleksyon. Gip sa mga ginadumilian ang pagpakigbahin sa political rally sa mga empleyado sa gobyerno o kung mangin delegado sa mga political convention. Bawal man ang pagpadapik o kung pagpadagtag sa mga campaign materials, pagsuksok sa t-shirts, pins, caps o kung anuman nga election paraphernalia. Bawal man ang pagpalista kung pagparehistro bilang kabahin sa partido o kung political organization. Pati na ang paggamit ng salakyan sa gobyerno sa anumang aktibidad nga may kaangtanan sa pagpangampanya o kung eleksyon. Bawal man gagamiton ang social media account para direktang mag-inganyo o kung magpangayos ang boto para sa isa ka kandidato kung partido. Ito naman sa Civil Service Commission,
nga hindi sakop sang pagdumili ang mga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan. Samtang ginaparugyan sang CSC sa tanan nga empleyado sang gobyerno nga ipabilin ang pinakamataas nga standards of conduct, tulungan ang pagsalig sang publiko at ipadayon ang integridad sang serbisyo publiko. So again, sa aton sini nga mga uturan sa government service, mga government employees, mga civil servant, while ginakilala sa aton sining nga konstitusyon ang inyo sining nga freedom of expression, sagot nga ginadumilian ang partisan political activity. Mga kauturan naton ha, especially sa social media. Awa nga gamito ang inyong nga social media account para direkta nga mag-inganyo o kung magpaayos ang boto para sa isa ka kandidato o kung partido. You are allowed to express your opinion the moment nga magpakampanya na inyo for and against a particular candidate na ang hindi na pwede dalong sang pagsulundan sang Civil Service Commission. Sa pagig sa mga ginapanumdom sang Civil Service Commission, mga bawal gamiton ang government resources para sa pagpangampanya. Masami nag-a-apply sa mga nagapadalagan who are in their active service. Incumbent na mga opisyal sang gobyerno nagagamit sa mga government issued card o na mga salakyan ilang pagalibot-libot sa mga lugar nga mahimo bahin sang ila sining pagpangampanya. Tagban sang Civil Service Commission, again mga abyan ha, hindi sakop sa sining nga prohibisyon ang mga barangay officials kag SK officials. Mahimo gid magpangampanya ang mga sangguniang kabataan and barangay officials. Pero again, bawal nga gamiton ang government resources support sa isa ka kandidato. May kang tanong mga abyan sa nangin kamatayon ni Pope Francis. Pag-asang pastoral announcement si Archbishop Benefiel Billones, ang Arsobispo sa Haro. Bayara sang hiwaton nga Mass for the eternal repose of Pope Francis. Tungan sang pagpakigunong kag kasubo sang simbahan ang Archdiocese of Haro nagaupod sa kasubo sa mga tumuluong bilog nga kalibutan sa nangin kamatayon sang Holy Father si Pope Francis. Yang isa ka lokal nga simbahan. Pasalamatan ni Archbishop Benefiel Billones ang mga hinimuan ni Pope Francis bilang leader sang simbahan. Bilang paghatag respeto kag pagkilala sa mga hinimuan ni Pope Francis sa kamisa ang hiwaton sa Haro Metropolitan Cathedral sa Iloilo City sa Abril 26 tuman sang funeral mass para kay Pope Francis. Ato ng misa sa alas 4 sa hapon sa Sabado kadungan ng 10 a.m. local time kung sa Vatican. Ibayan ni Archbishop Benefiel Billones na nagapakig
Unong ang Archdiocese sa pagtaliwan sang Santo Papa kag ginapasalamatan sang simbahan ang Dios sa apostoliko nga pagpanguna ni Pope Francis. Ang wala kakapoy sini nga pagpanaksi sa kaluoy kag paghidait kag nagapaday nga gugma para sa katawhan. Dagda ni Archbishop Billones ang tanan nga kaparian, relihiyoso kag lay faithful pinabinagikan sa syudad nga magbuylog sa ihalad nga Santos nga misa. Ay luman ni Most Reverend Billones ang tanan nga parokya sa Gwa sang syudad na maghiwat sang misa kadungan sa alas 4 sa hapon nga misa sa Harold Cathedral. Pero sa mga simbahan nga hindi makahiwat bangod may schedule nga aktibidad, na makahiwat sa misa sa mas temprano nga tion. Mga kauturan naton ha sa simbahan Katoliko. Join and participate sa sining hiwaton nga Mass for the eternal repose of Pope Francis. Kabig People's Pope and Pope of the Poor. Sa iya sining malawig nga pagpangalagad bilang Santo Papa, pakita sang iya sining humility. Tutuod nga serbisyo, kabalakan, kag atensyon sa mga kubos. Samtang nagbagwa sang statement on the attendance sang presidente. Ang Malacanang may kang tanan sa lubong His Holiness Pope Francis. Sabi nga statement, inpahayag nga ang presidente upod si First Lady Luis Araneta Marcos magbiya sa pungsod padulong sa Vatican sa kahapon nga adlaw para nga mag-attend ng funeral ni His Holiness Pope Francis. Ang funeral ang hiwaton mga abyan, as I've said, was nga adlaw, Abril 26, alas 10 sa aga sa Parvis ang St. Peter's Basilica. Presidente kag ang First Lady will join around 170 dignitaries. Give na diri ang mga head of state. Kaupod ang ginatos kag linibo nga mga tumuluo para magtambong sa funeral rites ni Pope Francis. Palabot man sang presidente kag sang First Lady ang pangamuyo ng mga Pilipino. Kinadumdum ang Santo Papa iya sining pagbisita sa Pilipinas sang tuig 2015 ang iya sining compassion, life of humility inang iyang serbisyo sa bugos nga kalibutan. Alas 9:41 na sa aga. Magataglita sang malipot nga panumdom sa aton nga pagpanumbalik. Nagakuha kita sang report gikan sa aton nga kaupdanan sa RP1 News Team angot sa mold voting caravan nga ginahiwat sang Commission on Elections. Hindi kagban pang informasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino.
We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:42 sa aga. Sa sining oras, magakuha kita sa update gikan sa aton sining kupdanan sa RP1 Iloilo News Team. Live gikan sa UP Visayas, Iloilo City Campus, ang aton sining kaupod, Jeddah Baklay, angot sa mall voting caravan sang Commission on Election. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. And good morning. Good morning, Jeff. Patikayon subong sang speeches ang aton pila ka mga COMELEC election officers diri sa may bahin sang UP auditorium may kang tanan sa sining mall voting caravan, no? Na ginhiwat sa aton siniya nga COMELEC. Kabahin ini sa mga bago nga development kag historical ini sa bahin sa aton siniya nga nagahilapit nga piniliay. Mangod first time nga mayara sing mga venues sa mga dalagkuhan nga malls diri sa may Iloilo City sa diin pwede makaboto ang pila naton ka mga kauturan, partikular ang mga residente sa diin nga nahamtang ining mga barangay nga mag-host, no, kung mangin venue sang mall voting. So ini ang ginalakipan sa SMCT Iloilo Festivok Mall, Robinsons main sa may city proper, kag Robinsons sa Haro. So kay na si Attorney Pinky Tentativa ang ginsaysay ko ano ang naging history sang nga naaprubahan sa aton sini nga COMELEC ang request, no, nga may mall voting diri sa may bayan sa Iloilo City kag kung kita magsala kadungan ini sang filing sang COC gin pasa ang proposal kag natigayon ini nga maaprubahan sang COMELEC Central Office. So sa subong may ari diri sang hinun-anon ang pila naton ka opisyal sang COMELEC kaupod sa mga barangay nga magaboto, Jeep, sa sulod sang mga mall. So hindi tanan niya nga siling mo kung diin ka nga presinto, kadto ka lang sa mall kang magboto. Kay base abi mo, mabaton ikaw dito. Pero ining mall voting ani intended for barangay sa Iloilo City nga malapit sa sa nasambit nga mga mall, halimbawa Robinsons main city proper. So ang mga neighboring precinct diri mo ni sa barangay Kauswagan, city proper, sa may area sang Robinsons Haro naman ang barangay Muntinula dira, no, sa may palibot ng mga kabarangayan diri naman sa may Festivok Mall, sa may area sang Taft North kag sa mga kaiping nga mga kabarangayan, mga kasubong sina, no. So kung diin ang mall nga nahamtang dira man ang malapit nga mga presinto nga pwede makaboto ang aton sini nga mga kauturan. So ini suno sa kay Attorney Pinky Tentativa, first time ini nga natabo sa Iloilo City kag ini ang ilang ginahandaan kag looking forward na sa madason nga mga pinili ay pasi ko mag-expand pa gid ang ini nga mall voting kag mas madamo nga mall ang sara nga maka-avail kag maaprubahan sa Commission on Election na JEP. So kay na may arasing karavan naglibot ining mga patrol sang police, Bureau of Fire Protection, mga fire trucks, Philippine Army ari diri ang aton nga nagkalain-lain nga mga barangay, kag aton nga Commission on Election may karavan nga naglibot sila sa mayor nga dalanon sa syudad sa Iloilo agod ipahibalo sa pumuluyo ang ining nagahilapit nga mall voting. So dungan ini siya sa May 12 2025 ining mall voting sa apat ka mga mall diri sa may syudad sa Iloilo, Jeff. Kung may time ka pa pwede mo dira ma-play ang voice clip ni Attorney Tentativa nga na-send na kon sa RP1 Iloilo Viber, Jeff. Again, clarify ka lang, no? Kaya this will be conducted sa mall. Ang voting time niya sa aton sini nga mga bumuloto dari sa syudad sa Iloilo under the small voting. Ano niya siya, mall hours o kung ang regular gig nga voting hours? Santo sa ilas ni nga nakapagkit sa ilas ni nga anunsyo, Jeff.
regular voting hours will start at 7 a.m. to 7 p.m. So sa ang mga mall usually go open na mga 9 or 10. Pero sa sinaangadlaw, laban-laban early mabukas na. So regular voting hours is 7 a.m. to 7 p.m. ang pagboto. May arasing early voting 5 a.m. to 7 a.m. for persons with disability, senior citizens, including ang ila silang mga asistor, alam mo, bulag ka, pero may right ka sa pagboto, siyempre kadala kagid siyang ma-assist sa imo, posible himata mo or nagabusong ka, or may something wrong na hindi ka makasulat, no? Mautod ang kamo, mga kasubong sina. So, may arasing early voting hours. Amo ning bag-o subong kaya ang regular voting task will start 7 a.m. pero 5 a.m. kung pasok ikaw sa qualification PWD ka, senior citizen, pregnant women, or kinahanglan mo asistor, pwede ka makatimplano, makaboto ka 5 a.m. Ajay. Maraming salamat, Jen, sa imong balita. Amo na madulong naton nga update subong nagapadayon ang Barangay Assembly mall voting conference, no? May mga diri. May mga pumuluyo nga luyag na mangkot pa sa mall voting kag-ari diri. So amo ni madulong naton nga update ikan diri sa UP Auditorium, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, mga biyan, update gikan sa Commission on Elections sa ila sining mall voting caravan sa mahinsang UP Visayas, Iloilo City Campus. Yari pamatihan natin mga biyan ang ginatungod ni General Baklay nga update o kuna statement ni Attorney Pinkett Indativa angon sa sining mall voting caravan. So the deadline was September 30, 2024. And that day, we are working on our papers to be submitted to the main office for this small voting program. However, that day also is the last day of the registration of voters. Where we catered 1,000 of registered voters that day. And pagka the next morning, it is the first day of the filing of certificate of candidacy. We are juggling three deadlines. We have to conduct ocular inspection sa Robinson's Mall that time for the filing of certificate of candidacy together actually with Fernando Brigada that time. And we are working also double time to submit our documents for the mall voting program and at the same time to face the people queuing for the last day of the voter registration. But still, we need it. We have submitted it on time on September 30, 2024. And the rest is history. It was approved and there will be 4 malls who will participate in this mall voting program for this May 12, 2025 elections. So with that, anong ba naabon ng agyan during this process? We do not give credit to ourselves. We give credit, of course, to our partners, to the malls, to the mall management, the Festival Mall Iloilo, SFCD Iloilo, Robinson's Place in the city proper, Robinson's Harrow, for warmly embracing the CONELEC of Iloilo City every time we have a request because of this mall voting program. And of course, to provide an enhanced voting experience for every non-voter or those selected barangays near the malls. And of course, we will have a managed or well-managed election system which is all-inclusive, participatory, and non-discriminatory. And of course, providing comfort, ease, and convenience because you will be voting in these malls. Also, to our partners, our counterparts from the Philippine National Police, from the Philippine Army, from the Philippine Coast Guard, even the Bureau of Fire Protection, the support of the DepEd, and the support, of course, of our barangay officials during our meetings and ocular inspections and discussions for several activities. We really thank you for this because we all know we cannot do this alone. Ang nanginbayag ni Attorney Pinkett Indativa, ang election officer sa Iloilo City COMELEC,
angot sa sining ginihiwat nga mall voting caravan sa UP Iloilo City. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:52 sa aga. Wala kita sang oras nga nabilin sa aton nga pagpangalagad. Dali na gilamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Abril 25, 2025. Sa halang sa akong mga katuwang technical Alan Defante sa studio, kag Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Harvas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kamiyan mo gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.